Hello mga Mima! Back to school na naman. Yun, ready na ba kayo at ang inyong mga anak sa pagpasok sa eskwelahan? So ayun nga, nagpe-prepared ako ng mga gamit ng anak ko para sa pagpasok niya ng grade 1 ngayong pasokhan. Bale, hindi ko na nga po binila ng mga notebook ang anak ko na gamitin niya ngayong pasukan. Dahil meron naman po akong naitabi nitong mga notebook na pwede niya pang gamitin. Yan pong 4 na notebook ay galing po sa school last year na siya po ay kinder. At ayun naman pong 4 na notebook na may design na pinaglalaruan ng anak ko dyan sa video is galing naman po sa mga SK candidate last year na nagbibigay ng mga school supplies sa mga bata. Mabuting hat na itabi ko pa ito at alam ko talaga magagamit ito ngayong pasukan. Saktong-sakto nga po sa bilang ng notebook na kailangan nila ngayong grade 1. 8 pieces nga po pala ang kailangan nilang notebook ngayon para sa kanilang 8 subject. Bali binabalutan ko nga lang po ito ng horror paper of instruction paper para kung ano pong subject ang kailangan nila. Ayun at nakakatuwa nga dahil kahit papanis nakatipid po kami sa mga pagbili na gamit niya sa eskwelahan. After ko mabalutan lahat ng notebook ng aking anak, sunod ko naman ginawa ay nalagyan ko ng subject label ng isa-isa niyang notebook. Base sa kulay na kailangan nila sa school. Yan nga pala yung ginamit ko dyan na subject label ay hindi ko po binili. Ginawa lang po yan ng aking kapatid gamit ang kanyang waiver printer na ginagamit niya sa kanyang paglalasada. Then sinulatan ko na lang din ito ng name ng anak ko at section niya. Para medyo okay naman yung design ng kanyang notebook. Hindi nga ganun kaganda yung design ng notebook niya at simple nga lamang, pero mas okay na yun dahil lalaki naman siya. Pagkatapos nga nilagyan ko naman ito ng plastic cover para mas maganda tignan ang kanyang notebook. Nakakamiss nga lang din yung ganitong ginagawa. Yung ikaw mismo magko-cover at magdidesign ng sarili mong notebook. Naalala ko nga nung high school days namin. Bali binibilan nga lang pala kami na magulang namin ng mga notebook. Then kami na yung mag-aayos nito. Minsan kaka-spring mo nabibili ng magulang namin dahil mas mura yon. Ang ginagawa na lang namin is bumibili siya ng yarn. Then kami na po yung magtatahi. Papalitan namin yung spring ng yarn para tali na yung gilid ng aming notebook. Then, pabarutan na namin ng plastic cover. Kami na rin yung bahala kung anong lettering ang gusto namin sa mga subject label namin sa loob ng notebook. Akapagod nga lang minsan, pero matutuwa ka rin talaga sa magiging resulta. At pagkatapos nga ito na nga yung finished product ng aking mga nagawang notebook ng aking anak. Yan, meron GMRC Mathematics, Language, Test Notebook, Makabansa, Writing Notebook, Assignment, Reading and Literacy. Yan nga yung mga subject niya for grade 1, 8 subject. At tinahi ko na nga lang rin dito yung putsak niya dahil natastas yung dulo kaya nagkabutas. Nakintay nga lang niya ito ginamit kaya masasabi kong okay pa kaya tinahi ko na lang. Para meron na lang din siyang palitan na magagamit pagpasok niya sa school. At i-ready ko na nga rin ang kanyang 2 polo, 2 sando, 2 short na gagamitin niya sa pagpasok sa school. Bali nakintay nga lang pala ito ginamit kaya okay pa ito at mukhang bago. Then bumili ako ng panjama at saka white shirt para sa kanyang pang PE. Rubber shoes na bago para din sa kanyang pang PE. Then yung black shoes is galing sa kanyang pinsan. Kung pagtimpanan niya is bago. At hindi na rin pala ako masyadong bumili ng kung ano-ano pa dahil may mga naitabi akong gamit niya noon na hindi naman masyadong nagamit kaya yun na lang yung gagamitin niya. Ang pasok nga po pala dapat nila is July 29 pero nakancel po ito dahil sa bagyo. Bali, in-adjust po ito at ginawang August 5. Yun. Ready na nga po kami sa pagpasok sa school. Bali, baon na lang yung kulang. Maglalambing na rin po ako sa inyo. Baka pwede naman po akong palagi share ng aking mga short videos and vlogs. Pa-like at follow na rin po sa aking FB page and Facebook account.
Maraming salamat po. Kung nga po pala si Mama Lay ng Montalban Rizal. Maraming salamat. See you!